Morning! Dito na naman ako sa Siam Paragon para manood ng Long Live Love. First meal of the day. Grabe, ang ganda naman manood ng sine dito. Parang hindi siya movie house. Nakabili na ako ng ticket and 12 noon yung start nung showing. Excited na akong manood kasi first time kong manood ng sine sa ibang lugar. Tsaka ibang movie pa siya. So good luck! Tapos lang. Namo. So guys, tinutour niya ako. Mga lokal kasi itong mga to eh. Hi! Yan, dito kami sa Soy Cowboy. Yun. Punta kayo dito, dyan ulit. Yan. Hindi ako makapunta dyan, mag-isa lang ako. Mag-disco tayo, disco Punta tayo. kami kay Becky. Iinit namin sa Becky. Sana makita namin siya, no? Sure, makikita natin. Kasi kung asan siya, doon. Mama ni Becky. Mahal kita. Mahal kita. I love you. Why? Why? Oh. Mahal kita. I want to say you guys are so supportive in any way possible, from trending to billboards to posters to bringing taking out the whole cinema. You guys are so amazing. I love you. Give me 5 words in English, please. Start with letter I. Start with it. Much. I love you very much. Yay! I love you so much. I love you so much.
is a street view. Saya maging fan dito. Oh, grabe. Pero okay lang, libre naman. Okay guys, so nandito na ako sa hotel. I've been spending the last couple of days here in Bangkok as a solo traveler. Dito ako nung June 23 pa, tapos June 29 na ngayon. And it has been a pleasant experience actually for me na ma-experience tong solo travel. Kasi parang you feel carefree. Tapos, hindi ako masyado nakakapag-vlog ng mga previous days kasi nagfa-fangirl lang ako, hinahabol ko. Hindi naman hinahabol, parang sinusundan ko kung asan yung event or meet and greet or fan meet or gathering ni Freen and Becky. Alam nyo naman kung gaano ako ka-fan ng dalawa. Nakakatuwa pa yung mga fans dito sa Thailand kasi lagi silang may respect, tsaka laging orderly yung mga tao. Tapos, wala. Kanya-kanyang respeto lang ng rules, ganyan. Siyempre, parang privilege din na nakikita nila yung idol nila up close and personal. So, kailangan meron din tayong boundaries as a fan. Yung tao lang din yung mga hinahangaan natin. Meron din silang nafe-feel, concerns, ganyan. Emotions. Tapos, how do I get from one place to another? Dalawang app yung gamit ko dito eh. Either Grab or Bolt. B-O-L-T. Tapos, napansin ko, mas mura ng halos 40 to 50% yung fare ni Bolt. Kaya minsan, siya yung ginagamit ko. And then, ingat lang kapag ka nag-grab bike kayo dito or Bolt motorcycle. Ako kasi hindi ako nag-helmet. And meron naman silang helmet, although they don't really parang impose na for you to wear it. Tapos, mabilis silang mag-drive. Siguro culture na lang din dito or parang nakasanayan na ang bilis sila mag-drive. Tsaka talagang singit talaga sila in between cars. Parang ako as a driver sa Manila, akala ko grabe na yung mga motor doon, pero mas grabe dito. Yan, ingat lang. Be attentive, huwag kayong maghawak ng phone or anything. Dapat marunong kayong umangkas. Kasi may balance yan eh. Hawak kayo dun sa driver kung comfortable kayo or hawak kayo dun sa likod na part ng motor. Tapos, maintain nyo yung balance nyo and then yung legs nyo dapat firm and strong dun sa patungan ng paa. Kasi kung magstay kayo dito sa Thailand, mapapansin nyo sobrang traffic. As in, ang lala talaga ng traffic dito. Parang isang liko mo sa isang kanto na experience ko. 40 minutes, wala pang 1 kilometro yun, parang 100 to 200 meters lang. In 40 minutes ang tinagal namin. Stuck kami dun sa kanto and bawal bumaba. Sobrang gusto ko dito sa Thailand kasi mahilig ako sa mall. Eh, ang ganda ng mga malls dito, ang laki. Tapos, hindi magulo. Ang daming turista. Although, dito sa Thailand, hindi pa ako talaga nakakalabas ng Bangkok. Hopefully, next visit ko, makapunta naman ako ng province nila. Nakakatawa kasi parang, since solo traveler ako ngayon, na-familiarize ko or medyo na-immerse ko yung sarili ko kung paano yung mga tao dito.
Mababait yung mga tao dito, tsaka helpful. They're always trying, kahit minsan may language barrier. And na-appreciate nila na minsan nagsasalita ka ng Thai. Nakakatuwa nga minsan kasi, di ba, syempre, pagka bibili ka ng something, or may iaabot sila sa'yo, ganun talaga sila. Yan. Parang very respectful gesture nila dito. Talagang mag-e-effort sila to stop and do the why. Ayon sa aking research, this is called why. W-A-I. Parang it's a form of respect. Yesterday, I went to the temples as well. And kahit na yung experience ko, sobrang init. As in, humidity talaga yung kalaban dito. Kasi sa Philippines, mainit. Pero, for some reason, dry na mainit lang siya. Dito talaga very humid. So, binook ko yung tour na yon via Klook. Tapos, pinuntahan namin yung 3 temple in the Grand Palace surrounding Bangkok. Wat Arun and Wat Po. Yan. Ang ganda ng mga structure dito na temple, yung mga Buddha. Na-appreciate ko din sa country na to yung pinapreserve nila yung culture nila. Hindi nila hinahayaang masira or maluma. It's now 11:30 PM dito sa Bangkok. So, mga 12:30 na sa atin. Medyo inaantok na ako pero kailangan ko pa mag-dinner kasi pag hindi ako nag-dinner, sisikmurain ako. Baba mo na ako 7-Eleven. Nga pala yung 7-Eleven dito, ang ganda, kompleto, malaki. Tapos yung mga meals nila na para reheat lang, masarap pa rin yung kanin, hindi mo naninigas. Alam mo yun, quality talaga. Tapos favorite ko dito yung toasty nila. Sobrang sarap, ham and cheese, sausage and cheese. Basta pagbayad nyo sa cashier, sa register, ibot nyo lang sa kanila and request to heat it up. Yan. Good morning! Saying bye to this hotel. I've stayed for 7 days, 8 days. It has been a pleasant experience here at Lemon Tea Hotel near Pratunam area. Hirap nang mag-isa. Hindi ako marunong mag-pack ng sarili kong gamit. Tsaka kung ano yung gusto kong iniiwan ko na lang. Video. Yeah, thank you very much. Kapun ka. Kapun ka. Bye-bye. Guys, it's 12:30 and pinayagan ako mag-check-in agad dito sa bago kong hotel. This is Life Sukhumvit 8. Itong hotel nila kasi parang medyo modern and artsy yung pagkaka-design. Pagpasok mo ng door, ito yung door. Tapos ito na yung toilet. Tapos sliding door, opposite side, shower. Cute. So yan na yung bed. Ayan siya guys, oh. Shower sa kabila. Slide mo sa kabila. Toilet. Tapos, simple lang yung bed. Ayan. Tapos, ito yung mga essentials. Wow, cute. Ang cute ng hotel na to. Meron pang small, dun sa gilid. Although, hindi ko pa alam kung anong view. Wow. Ngayon, balik naman ako sa Yam kasi may kukunin akong dress doon na pinagawa last week. Then, sabi nila may event daw dito, 4:30 PM. Pabalik ako agad kasi parang shooting game yun, tas may free something down. Cute naman ang hotel nito. Very, very lively yung feeling. Let's go!
score. You should have big one. Hey, thank you. So, July 1 ngayon and flight ko na mamayang gabi. Supposedly, dapat kahapon pa yung flight ko pa uwi ng Philippines pero minove Nepal. So, in-accept ko na lang and nag-book ako ng hotel dito sa Sukhumvit. So, from June 23 to July 1, nandito ako. Ang saya na experience kasi na-experience ko din yung solo travel. Tapos hindi ako masyadong nagvo-vlog ng mga past few days kasi lagi na naman ako nasa mall, tapos doon ako kumakain, nakikihalubilo sa kung ano yung lifestyle ng mga tao dito, yung mga routine nila. Parang gusto ko kasi yung ganun feeling, yung magstay ka sa isang lugar, tapos hindi ko masyadong pinupuntahan yung mga touristy spots. Kunwari feeling ko, bilong ako dito. Tapos nakakatawa kasi nakamit ako ng mga friends although nag-tour ako sa mga temple. Nakamit ako ng ibang Filipino friends. Yan. Nakakatuwa kasi mababait nila. Tapos, gusto ko rin yung feeling na nakakatulong ako. Yung mga bagay na alam ko na nandito, since ilang days na rin ako nagsistay, sinashare ko sa kanila. So, yun. Dito sa hotel, nag-ask din ako ng late check-out. 2 PM and ginrent naman nila ako kasi member daw ako. Pag check-in ko lang naman, dun lang naman ako pinag-member. Cute nga eh. Bait ng mga staff dito, tapos ang ganda ng aesthetics ng hotel. Although, masasabi ko lang, manipis yung walls. So, kung light sleeper kayo, you have to take that into consideration. And sa labas na itong hotel, maraming bar, tapos massage spots. And kagabi, nagpamassage ako sa Baan Dala. Katapat lang to halos nitong hotel eh. Masarap yung massage. Thai massage siya, so dry, with foot hot stone, parang ganun. 1,200 baht. Tinry ko lang for the experience, pero medyo pricey siya. Pero meron pa rin naman dito yung mga tig 300, 500 baht na massage. So yun, kita-kits na sa airport. Mamaya, yun lang, wala naman na masabi masyado. Wala namang masyado nangyayari sa akin dito. Pero masaya ako na naranasan ko to. And I would say na gusto kong bumalik dito sa Thailand. Ang ganda ng country nila, ang ganda ng culture, napakabait ng mga tao, and tourist friendly, and mura lahat. Flight lang talaga yung ato pagit. Thank you, sir! A video. Bye-bye!